si Chris Rick nang iwanan siya ng kanyang nanay. Kaya nung matuto siyang maglakad, nung natuto siyang magsalita, nung unang araw niya sa eskwela, walang ina na nakibahagi sa mga mahalagang kaganapan sa kanyang buhay. At ngayon na nakikipaglaban siya sa karamdaman, wala pa rin kayang ina na aagapay at mag-aaruga sa kanya o kahit man lang hahawak sa kanyang mga kamay? Ang bawat magulang ay wala raw ibang hangad kundi makita ang mga anak nila na masasaya at napapalaki ng maayos. Larawan man ang buo at masayang pamilya sina Christy dito sa bayan ng Malolos, Bulacan, malaking bahagi naman ng buhay niya ang iniwan sa Bacolod. Isang batang nangangailangan ng kalinga ng ina na 11 taon nang hindi nakikita. Doon po ako pinanganak, doon na rin po ako nag-aaral hanggang sa nagdalaga po ako. Doon na rin po ako nagkaisip talaga hanggang sa nagkaroon po ako ng kalibing. Nasa high school pa si Christy nung nakilala niya ang unang nobyo, si Enrico. Ako nga pala si Enrico. Magkatabi lang yung classroom natin sa school. Kaya nagsama po kami na nag-aaral siya. Nag-aaral din po ako noon. Kaya lang ako po nauna ako huminto kasi syempre, nung magsama po kami, ginakalaan sa bahay na lang din ako. Ano problema mo? Nakikita mong natutulog yung tao, dadabog-dabog ka dyan? Natutulog? Alam mo ba kung anong oras na? 3:00 na ng hapon, hindi pa tayo kumakain. Nagugutom na kami ng anak mo eh. At kahit na gusto ko magsaing, wala akong masaing. Oh, kasalanan ko ba yon? Ako ba dapat ang namamalayan ka dito sa bahay? Hintay mo makapagluto si Natia. Alam mo kung anong problema mo, ha? Ang laki-laki ng katawan mo, nakasubsob ka pa rin sa bahay ng tiya mo. Alam mo problema mo, ha? Tamad mo eh. Pakatamad mong tao. Di ka nag-iisip. Di mo naiisip magiging tatay ka na. Di ka na binata, oy. Oy, ingat-ingatan mo yung buhanga mo, ah. Para ka na namang armalay dyan, ratrat ka ng ratrat. Eh, ano nga yung kumugra-rat-rat? Tumayo ka dyan. Pambihirang buhay naman to, oh. Bakit pa kasi ako nagpanik na isang buwisit dito, eh? Alam mo, kung nagugutom ka, uminom ka na lang ng tubig. Buwisit! Hanggang sa isinilang ang kanilang anak na si Chris Rick, ramdam pa rin daw ni Christy ang pagkamuhi sa kanya ng pamilya ng asawa. Nakahiya ako dyan, nakabuka ako dyan, nilalabas yung bata. Padaan-daan na sila doon sa panan ko. Hanggang sa lumabas yung bata, nabihisan, naduba, wala man lang ba na sabi, uy, okay, ano yung pakiramdam mo? Huwag ka munang kumilos. Wala silang pakialam. Labag man sa kalooban, nagdesisyon si Christy na iwan sa kanyang ina ang anak na 8 buwan pa lang noon. Nay, kayo nang munang bahala kay Chris Rick, ha? Eh kung aasa kasi ako dyan sa batugan niyang tatay, mamamatay kaming dalawa ng dilat ng anak ko eh. Tsaka ano po, yen daw po yung kikitain ko sa Japan. Kaya kahit pa paano, alam po, pag pinalad ako dun, makaka-asenso po tayo. Basta ba, huwag mong kalilimutan magpadala ng pera buwan-buwan, ha? Malakas na sa gatas at diaper ng anak mo. Opo, Nay. Pinapangako ko po yun, Nay. Mag-iingat ka dun, anak, ha? Ingat ka, ha? Balik ako. Sige. Ingat. Hindi ko naman po kasi alam na gano'n, hindi rin pala yung sabi mo pagdating mo rito eh. Umano ka lang ng kaunti dyan, naalis ka na bukas, hindi raw inabot din po ako ng taon. Tapos hanggang sa nag-ano na rin po ako na tinawaan, nakausap po pa nanay ko, sabi ko na hindi naman pala ganun kabilis umalis. Kinuha daw nila, sabi nila pahiram daw at mamamasyal nga lang daw. Gumabi na, inumaga na po, wala pa yung bata.
Ang ginawa ng nanay ko, pinuntahan po rin sa bahay ng tiyahin. Kinukuha yung bata. Sabi, ba't nyo naman, sabi nyo hiram lang, ba't kagabi pa, wala, hindi nyo pa ibinalik. Hanggang ngayon, kung hindi ko pa pinuntahan, ayaw na po ibigay sa kanya. Masakit mo kayo lang. Siyempre yung, iniisip ko kasi unan, nasa nanay ko naman eh. Nasa nanay ko. Alam ko naman mag-alaga yung nanay ko eh. Kaya lang hindi ko naman po alam na ahantong po sa ganito yung ganito katagal di ko siya makikita. Muling nag-asawa si Christy at ngayon ay ina sa 3 bata. Sa kanila na niya naibuhos ang pagkalinga ng isang ina sa anak. Subalit hindi niya maikakaila ang kanyang pagkukulang at pangamba para sa panganay. Habang pinapalaki ni Christy ang kanyang mga anak dito, lalong bumibigat ang kanyang damdamin sa pagdaan ng mga taon. Pag naman natin yung Pasko, bagong taon, ang pasukan, naka-enroll kayo, nag-aaral kayo. Tumayo naman daw na pangalawang ina ni Chris Rick ang ate Gina ni Christy. Siya raw ang madalas na tumutulong sa pag-aalaga sa sanggol noon. Yung bata na yan, pag may dala ba siya o may pinupuntahan siya na pwede yung pagkitaan, iniiwan niya sa akin. Nilisan na rin ni Gina ang Bacolod at dito sa Cainta nagtatrabaho. Tumutulong siya sa ina na cook sa isang pabrika. Nitong nakaraang linggo lang, nagulantang sila nang may ibinalita ang kanyang pinsan mula sa Bacolod. Sabi niya, si Toto, nakakaawa, batang bata pa, may kidney trouble na. Yun ang pagka-text siya sa akin. Masakit ba? Tagal namin hindi nakita, tapos ganyan yung mababalita. Kaya pala mo yung sa dalalam naman ko. Dadasal na lang. Kaya sana kung magkita mo kami, sana mabigyan naman kami ng pagkakataon yung magkasama nang wala siya sa ospital. Sa ngayon, ipinapasa Diyos na muna ng ina ang kalagayan ng anak. Natakot din po kayo ba? Hindi niya ako nagabi, hindi niya ako nalalit. Pero okay na yun. Magpapakilala pa rin ako sa kanya. Wish ko Sa aming pagbabalik, pag-aalala ng inang si Christy sa anak, mabibigyang lunas na kaya? Hindi mo ko kasi siya dyan pa siya nakaano.